Ariel Balahadja. Sabi niya, mali po. Ang Genesis chapter 1 po ay explanation siguro to, ng creation. Yung chapter 2 ay actual creation. Parang pagluluto. Ini-explain ang mga sangkap ng mga ingredients. Pero hindi pa actual na ginagawa. Parang ginawang cooking itong creation. Kaya nga sa Genesis chapter 1:26, lalangin natin ang tao, gagawin pa lang ang tao. Pero sa Genesis chapter 2 verse 7, actual na napaglalang sa tao. Saan kaya niya kinuha itong theology na to? I-check natin. Baka naman tama. Sino natin, Brother Gomer? Tama kaya itong sinasabi niya? Kapatid, para sa akin kasi, sabi mo, explanation yung creation. Sa Genesis chapter 1, kung titingnan niyo po yung chapter 1, tingnan po ninyo yung 1:26 para makita po ninyo yon. O basahin natin Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Sabi niya, sa ating larawan, ayon sa ating wangis, magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, at sa mga ibon, at sa impapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsusad sa ibabaw ng lupa. Kung titingnan po ninyo ito, bago ito nangyari, mula doon sa Genesis 1, sinabi na po doon, nagkagayon na So, doon pa sa Genesis 1, talagang actual na po na nilalang. Inisa-isa na siguro, yung araw. Halimbawa, doon sa pagluluto, pwede rin naman, kasi halimbawa, nagluto ng adobo, yun yung chapter 1. Nakapagluto na. Oo. Ngayon, doon sa chapter 2, ay idinitalye kung paano niluto. Iyon. Yan ang tama. Yun po yung Hindi, yun po yung sa akin talagang sa pag-aaral ng mga scholar, ganun po ang nangyari. Doon sa Genesis 1 ay talagang naglalang na ang Diyos. Naman. Kasi ang sabi doon, magkaroon ng liwanag at nagkaroon. Di ba? Karoon ng buwan, magkaroon ng hayop. So, nagkaroon. So, doon sa Genesis 1, sinabi lang doon na nilalang ng Diyos. Kaya lang, kung titingnan nyo po yung Genesis 2, hindi na ho nakapokus kasi doon sa iba pang nilalang, kundi kung mapapansin nyo yung Genesis 2, nakapokus po sa tao. Yan, nakapokus na po siya sa tao, hindi na po doon binanggit kung paano nilalang yung araw o ano, wala na po doon. Kasi tapos na nga. Ngayon, nung ipaliwanag yung Genesis 2, kasi tingnan po ninyo yung Genesis 2, verse 1 to 3. Kasi ang gusto nyo sabihin, doon pa lang sa Genesis 2 yung actual na paglalang, hindi po Kasi itong Genesis 2, 1 to 3, kasi tandaan natin, wala namang ito dati, wala namang mga chapter at saka verses yan Ang sabi dyan, at nayari, nayari ang langit at ang lupa, at lahat na natatanaw sa mga iyon. So tapos na, verse 2. At nang ikapitong araw, o may ikapitong araw na nga dito ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga. Hindi po tayo naniniwala doon sa lahat ng sinabi ni kapatid na Ariel Balahadja. Alam niyo kung bakit, kapatid? Tingnan po ninyo. Ang sabi po doon sa chapter 2 ay ganito. Sa verse 10, sabi po sa chapter 2 verse 10, at may isang ilog na lumabas sa Eden, na dumilig sa halamanan, at mula rooy nabahagi at nag-aapat na sanga. Sabi mo, ito yung actual creation. Bakit hindi sinabi na magkaroon ng ilog kung yan ang actual creation? Verse 11, ang pangalan ng una ay Pison, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Havila, na dooy may ginto. So, makikita po natin sa verse 13, ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. So, hindi niya create dito sa chapter 2 itong ilog na ito. Doon niya ito create sa chapter 1. O, saan ba sa chapter 1 ito, mga kapatid? O, mababasa po natin yan dito sa verse 20. Sabi ng chapter 1 verse 20, at sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig. Yan, ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas sa lupa, sa luwal, sa kalawakan, sa impapawid. So, naglikha na ang Diyos po ng mga titira doon sa tubig. At ganon din sa verse 21, nandyan na yung mga bukal na sagana ng tubig. Ibig sabihin, dito, nilikha ng Panginoon ito, mga kapatid. Kaya kung titingnan po natin, ay pinaghiwalay ng Panginoon yung lupa at ng tubig. At doon, pinangalanan, doon sa chapter
2. Hindi po yun ang actual creation. Kasi sa chapter 2 verse 1, natapos na ang creation. Hindi magki-create pa lang, baliktad naman eh. At nayari ang langit at ang lupa, ang lahat natatanaw sa mga iyon. Bakit Brother Ariel Balahadya, magsisimula pa lang ang creation. Paano nangyari yan? Tapos sa verse 2, at nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga sa ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Sa verse 3, at binasbasan ng Diyos sa ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So makikita ninyo, tapos na yung paglikha sa bawat araw at nilikha mismo yung araw, yung day, at nilikha mismo yung mga bagay sa bawat araw. Sa chapter 2, wala nang ganun Binanggit na lang kung ano mga creation ng Panginoon na ginawa doon sa chapter 1. Kaya hindi po totoo na parang nag-ipon ka lang ng ingredients sa chapter 1 at doon mo niluto sa chapter 2, baliktad. Tapos na ang chapter 2. Hindi ko magsisimula pa lang ang creation. Binasbasa na nga yung ikapitong araw. Saan ka nakabasa dyan sa chapter 2? Na hindi sa isa, unang araw, natapos ng Diyos, kalawang araw, natapos ng Diyos, nagkahapon, nagkaumaga. Wala po. Kaya medyo pasensya na Brother Ariel Balahadya, medyo hindi po tama yung pagkakasabi nyo. Kaya maganda nga sana nagtanong ka lang, hindi yung mali. Kasi, tinan mo yan, paano mo ipapaliwanag yan? Itapos ng creation chance sa chapter 1 verse 1, chapter 2 verse 1 hanggang 3. Brother Gomer, nawala ka kanina So yun na yung pinapaliwanag natin, Brother Johnson. Kaya siguro mayroong idea lang si Brother Ariel. Pero siguro yung idea niya, hindi niya lang na-synchronize. Pero tama naman yung isang idea niya na idinitalye po kasi yung sa chapter 2. Halimbawa, nilalang ng Diyos yung tao. Yun lang ang sinabi sa Genesis 1. Pero pagdating to sa Genesis 2 ay sinabi doon kung paano niya nilalang. Ayun po yun, kapatid. Meron siyang sinabi dito, bakit sa Genesis 3:20 si Eva ay naging ina ng lahat ng nabubuhay? Bakit sinabi dyan si Eva ay naging ina? Meron ba ng unang ina? Wala nga. Kasi nga siya, kung merong ibang ina, di sana hindi lang siya ang ina ng lahat ng nabubuhay. Wala namang, kaya ibig sabihin, tanong mo na, meron bang unang ina? Wala. Kasi siya yung naging ina. Ibig sabihin, walang taong nabubuhay na hindi galing sa kanya. So, ayan, Brother Gomer. Ayun, tama naman. Ewan ko kung ano yung pagkakaintindi niya doon sa naging ina. Parang, baka meron siyang ibang ibig sabihin. Paano niyo po ba inintindi yun? So, ang ibig sabihin lang po nun, kay Eva nag-umpisa lahat. Kasi si Eva ang unang nanganak Yun lang po ang ibig sabihin nun, kapatid. Walang ibang una na nanganak maliban kay Eva. Doon nag-umpisa. Kaya yun ang termino na ginamit na naging. Siguro sa termino natin, medyo nakaka-confuse yun. Pero sa termino na ginamit ng Biblia, ay intindihin po natin doon sa termino na ginamit ng Biblia. Yun lang po yun, kapatid. Tapos meron pa isang comment dito, Brother Johnson. Ayaw kung nakita mo na ito. Sabi niya kasi, Brother Johnson, Brother Gomer, tanong ko po sa inyo, saan po kayo kumuha ng karapatan mangaral? Yan. Sabi sa Roma 10:14 hanggang 15, paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ayun. Yan po ang tanong. Salamat po. Ayun na. Yun na yung... ito yung tanong natin. Sino naman ang nagbigay sa yung karapatan na questionin kami? Kasi... yan na nga. Kasi nga ito, Brother Johnson, alam naman natin kung sino ang gumagamit ng ganitong arguments. Iglesia ni Cristo. Dahil nga, ang kanilang ang kanilang arguments ay sila lang yung dapat na mangangaral. Masyado namang swapang. Kaya kapag mayroong kang idea, halimbawa, ikaw, Brother Ariel, meron kang nabasa sa Biblia, tapos sa sarili mong kaisipan, yun naman talaga ang ibig sabihin. Ang sasabihin sa iyo ay hindi ka sinugo, kaya wala kang karapatan na magpaliwanag ng Biblia. Ang tawag dyan, Brother Gomer, marketing strategy para yung mga miyembro, pag may nabasa at iba, halimbawa, nabasa mo si Kristo Diyos, wala kang karapatan magpaliwanag dyan, di ka sinugo. Doon ang galing yun, Brother Ariel Balahadya. Kaya nga, yung kini-question nyo, sino nagbigay sa amin ng karapatan? At sino naman nagbigay sa kanila ng karapatan? Sa mga ministro nyo. At sino naman nagbigay sa ng karapatan? Questionin kami.
Kasi pwede naman namin i-question saan, sino nagbigay sa inyo ng karapatan na sa mga ministro? O, sabi mo sa ginamit mong talata sa Roma, kasi sinugo, kasi nangangaral. Eh, di ba nangangaral din kami? Ibig sinugo kami. Ang tanong kasi doon, una, sino nagsugo? Yun. At Di saka, ba? saka pa Kasi paano, si malaman Satanas yung sinugo. nagsusugo din eh. Meron ding sinusugo si Satanas, kapatid. Yan. So tandaan mo na hindi lahat ng sinugo, sinugo ng Diyos. Tama. Okay? Ngayon, yung nag-aangkin na sinugo siya ng Diyos, paano mo mga lalaman ngayon na sinugo nga ng Diyos? Halimbawa, sinabi ko sa iyo, kapatid, ay sinugo ako ng Diyos. Ay ngayon, tanong, maniniwala ka na ba doon kaagad na itong taong ito na nag-aangkin na siya sinugo ng Diyos paniniwalaan mo na. Tapos sasabihin lang sa iyo, ay wala kang karapatan na mag-interpret ng Biblia kasi hindi ka sinugo. Ministro lang. May karapatan na mag-interpret niyan kasi ako ang sinugo. Ay paano mo ngayon yun tawag nito? Mabiverify kung totoo yung sinasabi niya na siya nga'y sinugo. Hindi ba? So yun ang problema doon, kapatid. Pwedeng lahat ng tao kasi, pwedeng mag-angkin na siya ay sinugo. Yan talaga dapat ang maintindihan. Kaya nga, dahil nga merong ganon na mangyayari, alam ng Panginoon na ganon ang mangyayari, kaya nga meron siyang warning ano ang warning niya? Tingnan mo ang warning niya. Sa unang Juan 4, ang talatay 1. Kasi meron talagang mga ngaral na hindi naman talaga sinugo. Ang problema ngayon, ang tanong ngayon dyan, Brother Ariel, paano mo malalaman na yung pinapakinggan mo ay sinugo ng Diyos? Iyon. Di ba? Ay kasi pag sinabi ko siya, ako sinugo ng Diyos, Brother Ariel. Maniniwala ka na sa akin? Wala ka man lang pagbabatayan kung paano mo malalaman na ako nga ay sinugo ng Diyos? Sapat na ba sa iyo yung sinabi ng ministro na siya ay sinugo? Ay delikado yun. Kung tayo ang magsasalita, dapat may pamantayan. Merong batayan kung talagang itong taong ito sa kanyang pag-aangkin na sinugo ng Diyos ay tunay ngang sinugo ng Diyos. Kasi nga may babala ang Diyos. Tingnan mo, sabi niya dyan sa unang Juan 4:1, mga minamahal, sabi niya, huwag kayong magsipaniwala. O kita mo, sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Iyon. So subukin mo talaga kasi nga maraming mga bulaang mga ngaral Baka iba ng sugo kasi. Ay baka mamaya, Brother Ariel, yung nagsasabi sa iyong sugo siya ng Diyos, ay yun pala ang bulaang mga ngaral. Malamang-lamang. Di ba? Tingnan mo dyan. Sabi dyan, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. So ang tanong ngayon, Brother Ariel, na dapat natin sagutin na ito, kung mayroong isang nangangaral, huwag mong tatanungin sinong nagbigay sa iyong karapatan mangaral. Hindi ganon. Kundi, ang titingnan mo, ano yung kanyang iniaaral. Yan ang dapat mong tingnan. Okay? Kasi yan ang pamantayan kasi ng Biblia, kapatid. Kapag ang iniaaral ng isang mangangaral, hindi mo mababasa sa Biblia, ay kahit pasabihin niyang siya sinugo ng Diyos, hindi yung totoo. Tingnan mo sa Juan 3. Sa Juan 3, ang talatay 34. Ano sabi niya sa talata na yan? Ito maliwanag ito, kapatid. Ito yung pamantayan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Yan. So titingnan mo ngayon kung yung sinasabi ng mga ngaral nasa salita ba ng Diyos? Halimbawa, sabi ng mga ngaral, mangilin ka kung linggo at pistang pangili. At saka isa pa dyan, Brother Gomer, yung 10 utos nila na wag liliban sa pagdalo at wag mahuhuli. Yan na nga. Kaya nga yan na nga sinasabi ko, Brother Johnson, papasok na kasi dito yan Sabi diyan, yung susubukin. Ang sinugo ng Diyos nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ayan ang maliwanag, kapatid. Saan, Brother Gomer, saan kaya sa Biblia nila kinuha na pagka bago bautismuhan, 6 na buwan mo nang subukin? Iyan na nga. So maraming mga bagay na tayong makikita dito, Brother Johnson. Yan na ngayon ang magiging problema. Yun. Ngayon, lalabas pa pala ngayon, Brother Johnson, yun palang nagpakilalang sila'y sugo ng Diyos. Lumalabas ngayon, hindi pala sila yung sugo ng Diyos. Iyon. Kasi nakita sa aral. Bakit? Ang sabi ng salita ng Diyos, ito mo salita ng Diyos daw ang pagbabatayan Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong kakain ng karumal-dumal. Lugo lang bawal. Diba? Abay ngayon, yung mga ngaral na maririnig mo, ay pwede na.
Saan sa salita ng Diyos yun? Di ba wala? Oh. So, doon mo makikita ngayon, kapatid. Kaya nga, ang batayan ng tunay ng mga ngaral, ito pa, Isaiah 8, ang talata 20. Tingnan mo. Sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ito pa, nakita mo? So may batayan talaga. So mai-screen mo na ngayon kung sino yung tunay na mga ngaral, Brother Johnson, at kung sino yung hindi. O sigurado may idadagdag ka pa. Ano ba yung itinuturo, Brother Johnson, ng tunay na mga ngaral na isinugo ng Diyos? Oh, yung tunay na mga ngaral na isinugo ng Diyos, ay di gamitin na natin yung Mateo 7. Tinan mo ha. Doon sa Mateo 7 at simulan po natin sa 16 siguro. Tinan po ninyo, mga kapatid. Dito mo malalaman ngayon kung sino yung huwad. Sa chapter 7, verse 16, sa 15 muna, 15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapat sa loob ay mga lubong maninila. Yan na, yan ay pwedeng magsabing sila ang sinugo at yung iba ay hindi. Malalaman sa talatang 16, sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Makakaputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga ibos sa mga dawagan. So, saan daw makikilala? Sa bunga. Kaya nga, diyan sa mga kasunod na talata ay nagbigay diyan ng mga halimbawa ng kahoy na magbubunga ayon sa kanyang, ang puno ay magbubunga ayon sa kanyang bunga. Pagdating po doon sa talatang 20, ang sabi diyan sa verse 20, kaya sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Ano yung bunga na tinutukoy at ano ang warning at malinaw na binanggit ng Panginoon? Paano makikilala? 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Eto ngayon. Tinuturo ba ninyo itong kalooban ng Ama na nasa langit? Pag hindi, ay parang tupa pero lubong maninila. Bakit bunga? Ang bunga, ito ay resulta ng doktrina. Pagka ang aral mo ay pwedeng manigarilyo, wag lang sa loob, pwedeng mag-inom, wag lang sa loob ng kapilya, ay bunga mo yon, maninigarilyo ka, inom din. Ngayon, ano itong sinasabing kalooban? Kalooban na dapat itinuturo. Sabi ng Panginoon, salita ng Panginoon ito Sa Aklat ng Awit, Kapitulo 40, ang talata ay 8, ay nilinaw po dito kung ano itong kalooban ng Ama na sinasabi ng Panginoon. Awit 40, talatang 8. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. So yung kinalulugurang sundin ng lingkod ng Diyos dito, na kalooban ng Diyos, ay yung nasa kanyang puso, ito yung kautusan. Tanong sa mga ministro ba, tinuturo yung kalooban ng Diyos na ito'y tumutukoy sa mga kautusan ng Ama na nasa Old Testament, particular yung 10 utos? Hindi. So, bukya. Malakas lang palang magsabi sila'y mga mangaral. Bulaang propeta ang sabi doon sa Mateo mag-ingat sa mga bulaang propeta. Kaya bulaang propeta, ibig sabihin kasi nung araw. Alam niyo kung bakit propeta ang ginamit doon sa Mateo? Yan. Ingat sa bulaang propeta doon sa verse 15. Kasi nung unang panahon, ang ginagamit ng Diyos para mangaral, mga propeta, sila yung mga lingkod ng Diyos. Kaya doon sa bagong tipan, ibig sabihin, ang dinadala tayo ng Panginoon sa kaisipan na itong iglesia, itong bayan ng Diyos, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ho ito bago. Kasi ang mga ngaral noon, tinatawag ng mga propeta, at naging kahalili nito ay mga apostol. Ibig sabihin, yung aral dapat na pinangapangaral ng tunay na sugo, Brother Gomer, galing pa sa ipinangangaral ng mga propeta noon. Kaya, pag hindi nangaral, bulaang propeta ang tawag doon. No, kaya ibang aral, Brother Gomer. Yun. Kasi kung babasahin natin talaga itong, tingnan mo, Brother Johnson, may gusto lang akong ipapansin dito sa Roma 10, ang talata 15. Sige. Tingnan po ninyo, mga kapatid.
Kasi binabaliktad kasi nila ang meaning nito eh. Mhm. Ang sabi kasi diyan, paano silang magsisipangaral? Yan. Maganda yung puntusan natin yan. Sabi diyan, kung hindi sila nga sinugo. Kung titingnan po ninyo ito, ang ibig sabihin lang, napakasimple lang talaga nito. Kung ang nangangaral ay hindi sinugo, ang daladala niyang aral wala sa Biblia. Yan ang ibig sabihin yan kasi paano silang mangangaral? Ano ba ang iaaral diyan? Ang iaaral diyan, yung tamang aral. Ay kung ang nangangaral ay hindi naman sinugo, hindi talaga yan mangangaral lang tunay na aral. Kaya nga, mayroong mga bulaang mangangaral eh. So, hindi ito yung magiging basis mo para makilala mo kung sino yung tunay na mangangaral o hindi. Yon. Kundi, ang magiging basis ay kung ano yung iniaaral. Kasi tingnan mo dyan, kung ano yung karugtong. Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa. Ito yung sinugo talaga, Brother Johnson. Niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Yon. Ang ibig sabihin, dito mo makikita talaga kung yung tao ay isinugo ng Diyos para mangaral, dala-dala niya yung tunay na aral. Yan. Ngayon, kung hindi yan isinugo, kaya nga ang tanong dyan, paano sila mangangaral ng tunay na aral? Ay hindi naman pala talaga sila sinugo. Yon. Kaya pwedeng mangaral sila maling aral. Ibig sabihin, hindi sinugo yon. Eksakto yun, brad. Yun ang ibig sabihin ng talata na yan. Kapag yung aral na dala-dala, kaya nga ang sabi ni Pablo, tingnan mo si Apostol Pablo sa Galacia 1. Tingnan mo, Galacia 1 ang talatay 8. Datapwat kahimat kami. Tingnan mo kahit daw siya o isang anghel na mula sa langit. Tamo, ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo. So dito, Brother Johnson, hindi yung mangangaral ang pinag-uusapan. Yan. Kundi yung dala-dala niyang aral. Yon. Doon dapat tayo nakapokus. Hindi, ay apostol ito. Ay pag nagpakilalang apostol, maniniwala ka agad na apostol? Mali. Pag nagpakilalang propeta, maniniwala ka na kaagad na propeta kasi nagpakilalang propeta. Hindi. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, kahit pa ako o kahit isang anghel ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba. Yun, doon mo makikilala ngayon. Kapag iba ang itinuturo, kahit pa yan ay nagpapakilalang apostol, wala rin, hindi mo rin dapat paniniwalaan yan. Kasi nga, ang batayan ng Biblia, ang sinugo ng Diyos, ang sabi, ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Ganun lang yun, kapatid. Kasimple. Kaya, sa mga mangangaral ngayon na nangangaral, titingnan mo. Kapag sinabi ng mangangaral, mangilin ka kung linggo, pistang pangilin, wala sa Biblia, huwag kang maniwala. Pag sinabi ng mangangaral, pwedeng maglagay ng rebulto, pwedeng iprosesyon, pwedeng lagyan ng bulaklak, pwedeng lumuhod, huwag kang maniwala dyan. Kapag sinabi ng mangangaral, wala nang 10 utos, huwag mong paniniwalaan yan kasi hindi salita ng Diyos yan. Ganun lang po kasimple yun, kapatid. Yan. Brother Johnson. Opo, maganda, nalinaw natin yan, mga kapatid. Ang sabi ni Brother Ariel Balahadja, hindi po ako fourth watch, hindi rin ako INC 1914. Apostolic po ako. Ay, mas dadong madaling malaman na hindi ka nga naaayon doon sa tunay na mga ngaral. Kasi dinala mo yung apostolic, pero sigurado ka ba na yung tinuturo ng mga apostol at isinasabuhay nila ay dala mo? Kapatid, halimbawa, si Apostol Pablo na sumulat ng Roma na ginamit mo. Ang sabi po ng aklat ng Gawa, Kapitulo 17, ang talata ay 1 hanggang 2 ay ganito. Sabi po, pagkatahak nga nila sa Amphipolis at sa Apollonia, ay nagsirating sila sa Tesalonica na kinaroroonan ng isang sinagoga ng mga Hudyo. Talatang 2, at si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatuwiran sa kanila sa mga kasulatan. Napansin nyo, sa paglalakad ni Pablo, apostolik ka man kaya, ay may nadaanan siyang sinagoga doon sa talatang 1. At anong ginawa ni Apostol Pablo sa talatang 2? Pumasok siya roon kasi ugali niya yon. Na pagdating na araw ng Sabat, ay pumapasok siya roon. Ibig sabihin, hindi pa man siya apostol, Hudyo siya, pumapasok na sila sa sinagoga. Nung naging apostol na siya, hindi nagbago yung ugali niya. Pero sa pagkakataong ito, dahil apostol na siya, ay nakikipagkatuwiranan na siya sa mga nasa sinagoga na hindi ho naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. So,
Nakikita po natin, kasi basahin niyo po yung buong aklat ng Gawa at kahit na sa history, wala hong simbahan ng nangingili ng linggo dyan sa buong kasaysayan ng mga apostolik na sinasabi mo. Dito sa aklat ng Gawa, wala pong simbahan ng linguista dyan. Ang meron dyan, mga sinagoga ng mga Hudyo. At hindi ho pinapagamit yan sa mga linggo tulad po ninyo. Kung kayo apostolik, dapat ma-connect nyo ang inyong sarili dito. Saan simbahan ninyo mababasa na meron kayong batayan sa aklat ng Gawa? Meron kayong pwedeng basahin sa Kapitulo 20 at talatang 7, pero ang pagpupulong po doon ay Sabado. Nag-overtime lang sila, kaya inabot ng gabi. Kaya lalo pa ngayon, nilinaw na apostolik ka pala, brother. Ngayon, pag tingnan natin ang pinag-aralan po natin itong chapter 10 ng Roma, kung itinuloy-tuloy po ninyo yan, nababanggit na po doon sa mga huling talata ng Kapitulo 10, yung tungkol po sa mga Israelita or sa Israel. Kaya nga, pagpasok po ng chapter 11, actually, wala namang chapter ang original, ang pagtutuloy-tuloy po ng ulat po dyan, sa chapter 10 na yan, diretso yan hanggang chapter 11. Pagdating sa chapter 11, Brother Gomer, ay tinatulakay na po dito yung tunay na punong olibo, yung Israel, tapos yung mga hintil, dinugtong. So kung tinatanggap mo na apostolik ka, dapat nakadugtong ka sa Israel, which is, yung doktrina nila, dapat hindi iba sa'yo. Ngayon, kung ang aral mo'y iba, abay, dapat pala ikaw yung question namin. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan gamitin yung salitang apostolik? Iba naman doktrina mo? Yan na nga yung ating sinasabi na pwedeng mag-angkin. Katulad dyan, apostolik ako. Kaya lang, ang pagbabatayan nga natin dyan, kapatid, nakabatay ba sa salita ng Diyos yung itinuturo ng ipinapakilala mong apostolik na sinasabi mo? Hindi kasi batayan yung, yung pag-aangkin. Hindi yun ang pagbabatayan sa Biblia. Katulad dito, sinabi mo, may tanong pa sa rito, Brother Johnson Ano daw? Sabi niya, kayo po ba ang tinutukoy sa Roma 10:14-15? SDA Church po ba yan? Yun ang sabi niya. So, ang pinag-uusapan dito sa 14, Brother Ariel, ay yung mga ngaral na isinugo ng Diyos. Okay? Yung mga ngaral na isinugo ng Diyos, ang daladala niya ay yung tamang aral. Kaya nga, ang anong pagkaganda nga nung paanong nagdadala ng mabuting balita Kaya nga, yung tinutukoy ng mga ngaral dito ay yung totoong mga ngaral, ang dala niya ay tamang aral. Ngayon, kung itatanong mo, ang Seventh-day Adventist ba ay nagtuturo ng tamang aral? Abay, oo naman. Kasi kung hindi ganun ang paniniwala ko, at ang paniniwala ko yung apostolik ang tama, di sana nandyan ako sa apostolik. Di ba, Brother Johnson? Tama. Yun ang logic doon. Ngayon, kung tatanungin mo ako na ang SDA ba ay nagtuturo ng tamang aral na sang-ayon sa Biblia, yun po ang totoo, no? Sapagkat lahat ng doktrina ng Seventh-day Adventist ay talagang mababasa mo sa banal na kasulatan. Kaya nga, matapang nating sinasabi, malakas ang loob natin na sinasabi, na tayo ay pasado dyan sa tinutukoy ng Roma 10:15, na tayo ay nagdadala ng mabuting balita kasi yung aral na daladala natin, ang batayan natin, salita ng Diyos. Ganun kasimple. Walang labis, walang kulang po doon, kapatid. Ngayon, ang nagpakilalang, kaya kanina ko pa inuulit, ini-emphasize ko di ba? Lahat ng mga ngaral ngayon, ayaw nila 10 utos Pagkaisa ka rin doon. Malamang. Hindi ba? Paano mo ngayon sasabihin na ikaw ay mangangaral na isinugo ng Diyos kung ayaw mo naman pala doon sa aral ng Diyos? Di malabo. Lalabas yon bulaan na mangangaral kapag ka ganon. Yun lang naman kasimple yun.